ayon sa kalooban ng Diyos. At ang sabi diyan, he cannot sin. He cannot sin. A true born-again believer is no longer comfortable with sin. Hindi na tayo komportable dapat sa kasalanan. Dati, when we are not a Christian, okay lang, maging makasalanan tayo. But when you are already a born-again, you should not be comfortable with sin. Kung tayo ay tunay na born-again, hindi na tayo dapat natutuwa or komportable sa patuloy na kasalanan. Kapag siya ay nagkasala, agad niyang nararamdaman ang pagsisisi at lumalapit sa Diyos para humingi ng kapatawaran. Second verse, 1 John chapter 5 to 1, whoever believes that Jesus is the Christ is born of God, and everyone who loves Him, who begot, also loves Him who is begotten of Him. Amen? Ang pananampalataya dapat kay Jesucristo, ito ay tanda ng pagiging anak ng Diyos. At bilang mga anak ng Diyos, yung pagmamahal dapat natin ay magresulta rin sa pagmamahal ng kapatid sa pananampalataya. So, again, it's an encouragement. As one church, we have to be united. Amen? So, bilang mga mananampalataya ng TGIA, we are called to be united. Amen? To love one another since we are having the same faith. Amen, mga kapatid. Example para sa isang pamilya, di ba? Yung anak, kung mahal mo yung mga magulang mo, di ba? Of course, mahal naman natin yung lahat ng mga magulang natin. Natural lang na mahalin mo lahat ng kanyang anak. Dahil pare-pareho kayong anak niya. Amen. Natural na mahalin mo yung mga kapatid mo. Amen. Dahil pareho kayong anak niya. Ganon din sa pananampalataya, mga kapatid. Kung mahal mo ang Diyos, dapat mahalin mo rin ang kapwa mo na anak ng Diyos. Huwag mong sarilinin yung anak ng Diyos. Hoy, hindi lang ikaw. Lahat tayo ay anak ng Diyos. Ibig sabihin, kung lahat tayo ay anak ng Diyos, dapat lahat ay minamahal mo. Amen, mga kapatid? Next is 1 John chapter 1 to 13, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Okay, this verse teaches that becoming of God is not based on physical birth. Amen? Not based on physical birth, race, or human desire, but it is an spiritual birth given by God to those who believe in Jesus. Ang pagiging anak ng Diyos ay hindi dahil sa ating pinagmulan o sariling pagsisikap, kundi dahil sa biyaya at kapangyarihan ng Diyos. Amen, mga kapatid? Next po, John chapter 3, verse 3, Jesus answered and said to him, most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Mga kapatid, every person must experience a spiritual rebirth. A new beginning, a transformation of life through faith in Jesus. For us to be able to see and experience the kingdom of God, we need to experience a spiritual rebirth. Did we all experience a spiritual rebirth now? Amen. Amen. Amen, mga kapatid. This is not about religion or rituals. Amen, lagi rin natin sinasabi dito na it's not about religions or rituals, but about an inner change brought about by God. Inner change brought about by God. Ang bawat tao ay kailangang maranasan ang spiritual na kapanganakan, isang bagong simula at pagbabago ng buhay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus upang makita at maranasan ang kaharian ng Diyos. Nasa pangatlo na po tayo. Amen. Ang sabi po dyan, you know God. Pagkilala sa Diyos, you acknowledge, you know our God. Knowing usually refers to knowing the truth about God. Romans chapter 1, 19 to 21. Because what may be known of God is manifested in them, for God has shown it to them. For since the creation of the world, His invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Verse 21, because
although they knew God, they did not glorify Him as God, nor were thankful, but become futile in their thoughts, and their foolish hearts were darkened. Sinasabi po dyan, yung verse po niyan, verse ng Roma chapter 1, 19 to 20, malinaw na nakikita mo yung kapangyarihan at pag-iral ng Diyos sa paligid natin. Alam natin, nararamdaman natin yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Amen? Ngunit kapag hindi natin siya kinikilala o pinasasalamatan, nagiging malabo ang pangunawa natin at hindi siya natin tunay nakikilala. Pag sinasabi mo, no, hindi naman makapangyarihan ng Diyos, wala namang kapangyarihan ng Diyos. Lumalabo yung chances na makilala natin at makalapit tayo kay Panginoon. Diba? Kapag natuto tayo magsalamat at kumilala sa Diyos, mas lumalalim at tumitibay ang relasyon sa Kanya. So kapag nagpapasalamat ka at natututo ka at kumilala ka sa Diyos, parang nilalapit ng Diyos yung sarili niya sa iyo para lumalim at tumibay ang relasyon mo sa Kanya. Yun nga, yung kanina, yung illustration ko or my analogy, yung parang liwanag ng araw, di ba? Kahit hindi natin ito awak o laging tinitingnan, ramdam natin yung init at liwanag nito sa ating paligid. Kahit napakalayo ng araw, ramdam natin yung init at liwanag lalo na dito sa Saudi Arabia. Pero kung pipikit tayo o magtatago sa lilim, hindi natin mararanasan ang liwanag at init na inaalok nito. Di ba? Pagka ayaw mo na ng init ng araw, anong gagawin mo? Tatago ka sa puno eh. Di ba? Magtatago ka sa puno para hindi mo na makikita yung liwanag. Parang ganun din yung sa Panginoon kapag hindi natin siya pinapansin o pinasasalamatan, hindi natin lubos na nakikilala ang kanyang presensya at pagmamahal. Ngunit kung bubuksan natin ang ating puso at mas pasalamat, mas luminaw at lalim ang ating ugnayan sa Kanya. According to Proverbs chapter 2 verse 6, the knowledge of God starts with God, for the Lord gives wisdom. From His mouth came knowledge and understanding. Knowing and understanding God begins with Him. Kung gusto mong makilala at maintindihan ng Diyos, dapat ito ay nagmumula sa Kanya, hindi nagmumula sa iyo. Wisdom is not something we can achieve on our own. Hindi mo kayang makuha yung wisdom sa sarili mo. But a gift that God gives to those who are humble. Amen? So kung gusto mo magka-wisdom, maging humble tayo. Pagpatuloy natin maging humble. Who seek Him and who follow His word. Ang pagkilala at pangunawa sa Diyos ay nagsisimula sa Kanya. Ang karunungan ay hindi natin kaya makamtan sa sarili nating lakas, kundi isang biyaya na ibinibigay ng Diyos sa mga magpapakumbaba, sa mga tapat na naghahanap sa Kanya at sumusunod sa Kanyang salita. Yun po yung according to Proverbs. Next. He gracefully chooses to reveal Himself to humanity in many ways. Isaiah chapter 33 verse 6. Wisdom and knowledge will be the stability of your times and the strength of salvation. The fear of the Lord is His treasure. So God lovingly chooses to reveal Himself in many forms. Minsan, di ba, nangungusap yung Panginoon sa atin? Amen. Number one, when? How does God reveal Himself? He reveals Himself through His Word, yung Bible, di ba? Yung Bible, sa pamamagitan ng Kanyang salita. Number two, through His words, yung mga natures, miracles, or history. Di ba? Sa pamamagitan ng mga gawa, kalikasan, mga himala, or kasaysayan. God's reveal Himself to your lives when we experience yung personal experience and prayer. Di ba? Kapag when God grant our prayers, we know that God reveals Himself to you. May kapag natutupad yung mga prayers mo sa pamamagitan ng personal na karanasan at palangay. Number 4, through the wisdom and knowledge He grants to those who seek Him. Sabi nga, sa pamamagitan ng karunungan at kaalamang binigay niya sa mga tapat na naghahanap sa Kanya. Sabi diyan, He reveals Himself to everyone through creation so that every person knows at least about His eternal power and divine nature. This basic knowledge of God's righteousness and our moral responsibility is enough to condemn us for not following His law. Romans chapter 1 verse 18, for the wrath of God is revealed from heavens against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness. Lahat ng tao na may likas na kaalaman tungkol sa kanyang katangian, dito ay pinapayag ng kanyang mga nilikha. For example, ano ba yung mga nilikha ng Diyos? Ang kalikasan, ang mga bituin sa langit,
at ang hangin ng ating nilalanghap. Amen? Lahat ng ito ay para mga salamin ng pagpapakita ng kanyang kadakilaan at kabutihan. Ang kalamang ito ay sapat na para malaman natin ang tama at mali at tayo ay may pananagutan kung hindi tayo susunod sa Diyos. Sabi na, is enough to condemn us. All people have innate knowledge of God and His attributes because He reveals Himself through His creation. Amen? God reveals Himself through His creation. This knowledge is enough for us to understand right from wrong, and we are accountable if we choose not to follow God. Number 3, how much do we know God? Answer. Tanungin mo nga yung kapatid mo, gaano mo kakilala? Tanungin natin yung ating sarili, gaano ba natin kakilala ang Panginoon? Gaano mo kakilala ang Panginoon? Hindi lang sapat na alam natin siya sa pangalan o sa kwento. Amen? Ang tunay na pagkilala sa Diyos ay nakikita sa ating relasyon at pakikitungo sa Kanya araw-araw. Sa ating panalangin, pagsunod at pagmamahal, ang pagkilala sa Diyos ay isang patuloy na paglalakbay. Diba? The more you want to know God, patuloy yan na paglalakbay araw-araw, patuloy pag umating ka sa church, patuloy na paglalakbay yung pagkilala sa Panginoon. Habang hinahanap natin siya, the more you seek Him, mas lalo siyang nauunawaan at minamahal. Di ba kapag patuloy kang natatamnan o nakikinig ng sa mga salita ni Lord, mas nakikilala mo yung ating Panginoon. Amen? The true way to know God is by learning what He reveals about Himself in the Bible. We can fully understand Him on our own. Truly knowing God goes beyond facts. It's about building a personal relationship. You have to build your personal relationship to God for you to know Him by reading the Bible, praying, and following His lead in our lives. I-follow mo yung lead ni Lord sa buhay mo.